Ito ang susunod. Ito ang susunod, 'no? Mainit din po ito. Asa na ba 'yun? Asa na ba? Eto, ayan. Si Sas pala, Sas Bagando Sasot. Grabe ang twist, 'no? Lenny and Lisa ending up as BFF. Ayan daw po, mga kababayan. So, kumakalat po talagang matunog po na kumakalat na posible, 'no? At may mga nagsusulong na palitan daw po si Inday Sara Duterte bilang DepEd Secretary, mga kababayan. At ang kanila pong napipintong mapili na kung papalit daw po etong si Nanay Lenny, mga kababayan. Tatanungin ko muna kayo. Okay po ba sa inyo, no? Na kung si Nanay Lenny, no, ng kakamping ang magiging DepEd Secretary? Kasi po pati po yung lawyer ni Nanay Lenny Robredo nagsalita na mukhang may matatanggal na gabinete, something like that, no? Yung maliman yung pagkakabigkas ko malapit po doon yung nabasa ko. Mukhang may matatanggal na gabinete, mga kababayan. Siguro kaya po din kumakalat, mga kababayan, dahil po napapansin nila na wala pong masyadong pagbabago sa DepEd, no? Wala pong masyadong nagiging galaw dun sa DepEd, mga kababayan. At budget, ayan, napa-budget na din ako. At hindi okay sa akin yung isang estudyante tapos kausap ni Inday Sara Duterte na kumbaga may hawak siyang pulburon pulburon. May alam ko, kung hindi ako nagkakamali, meron pa yata siyang sinasabing, nakaka-addict yan. Parang something like that, di ba, mga kababayan? So patuloy-tuloy silang bumabanat. So eto po, mga bossing, simula pa lang po ng eleksyon, hindi na po nagsinungaling ang ating presidente o yung buong unit team, mga kababayan, sa atin. Simula pa lang po, nangangampanya pa lang po, hayag na pong sinasabi ng ating presidente, no? Wala pong hindi mo sasabihing binudol tayo ni PBBM about this. Bakit po, mga kababayan? Simula pa lang po nung eleksyon, sinasabi ng presidente, no, ni PBBM, kung ano yung maganda at makakabuti sa bayan, okay tayo dyan. Kahit sino na tao o politiko na gustong tumulong sa gobyerno ng Marcos, tatanggapin, mga kababayan. So wag nilang sabihin, tingnan nyo, nabudol tayo, biglang dilawan na sila. Hindi po. Simula pa lang po, mga kababayan, yung pagiging pag-unite, no, ng mga politiko para mapaganda ang ating bayan. Which is, eto na nga po nangyayari. Sabi ni dating Vice Presidente Lenny Robredo, mga bossing, na handa akong maglingkod sa bayan. Ang ating pamahalaan din po, mga kababayan, simulat sa pool pa naman po, okay sa kanila, no? Kahit galing pa yan sa mga kakamping, kahit kung sino pa, basta nakita yung puso na gustong maglingkod sa bayan, go, tara, mag-unite tayo. Yan ang maganda, mga kababayan. Hindi po yung kakampi ka na dati, dahil na nabubuko po kasi talaga yung kanilang mga pinaggagawa nung panahon na sila ay nanunungkulan, mga boss no? Kaya ang nakikita ko po kung bakit pilit nilang talagang gustong pabagsakin si PBBM, mga bossing, para ma-stop na, no? Ma-stop na yung pagdurugo. Dahil habang tumatagal ang ating Pangulo dyan, dahil patas po ang ating Pangulo no? Gusto talaga ng ating Pangulo na walang nikatiting na maipamigay o maibigay o hayaang makuha ng China, talagang tumitindig sa West Philippine Sea. So lahat po ng para sa bayan at para sa Pilipinas, yun po ang nagiging desisyon ng ating Pangulo. So ngayon, madami pong tinatamaan sa kanila. Yan, kagaya na lang po ng gentleman's agreement na yan. Tapos kasama yung papatanggal yung barko ng BRP Sierra Madre. Kung ano-ano na po, mga kababayan. At ito po hindi sinasadya ng Pangulo na sila
talagang banatan. Sa katunayan nga po sila yung unang bumabanat. So gusto nilang mabaklas o matanggal agad ang ating presidente, mga bossing, para mapigilan yung pagdurugo na nangyayari sa kanila. Mga boss, yun ang nakikita ko po dito. So ngayon, ito ang nakakaano dito. Sinabi ko na to sa aking mga vlog dati. Kung sakali, no, talagang ang Pilipino ngayon, mga kababayan, broad-minded na talagang bukas ang pag-iisip na po. O kung si Nanay Lenny gusto talagang maglingkod at nakita natin na siya ay karapat-dapat diyan, sige papasukin. Ito na mga bossing. Siyempre ang pagbubukas, muling pagbubukas ng pinto sa mga kakamping. O yan ang mangyayari. Dahil po kumbaga ang mga kakamping, pagkatapos po ng eleksyon na nangyari, pagkatapos po ng asaran na yon, naging ano na sila, tahimik na sila At nakita po nila, mga kababayan, na ito palang ating presidenteng inihalal, karapat-dapat. Ayan. Kumbaga, nire-respeto po nila ngayon ang presidente dahil po sa nakikita nilang talaga namang tapat na magserbisyo ang ating Pangulo. So ngayon, eto, parehas nagtanggapan ang dalawa. Pula. Ilan ang nakuhang boto ilan ang nakuhang boto ni Pangulong Marcos? 31 million. Ilan ang nakuhang boto ni Nanay Lenny Robredo, Attorney Lenny Robredo? Close to 15 million kung di ako nagkakamali, di ba? Sabihin na natin 15 million. So ngayon, mga boss, magtapyas tayo na sabihin na nating 8 million na sabihin mo na 10 million, no? Na DDS. Tanggalin natin sa 31 million 'yon. So matitira 21 million. Di ba? 21 million ang matitira, mga kapatid, mga boss chief officer. I-plus mo, sabihin mo na hindi lahat ng kakamping sumuporta, no, kay PBBM. Sabihin mo nang dahil 15 million sila, let's say, hindi, kapag talagang nakita nilang mag-merge, talagang full support po yan no? Makita nyo naman po nung panahon ng eleksyon ng vice-presidente, kung ilan yon, close pa din po yun, no? Nung panahon na sa presidente na tumakbo si Nanay Lenny. So, 21 million, plus sabihin mo ng 12 million, nako. Magiging 33 million, 34 million. Kung sino ang susuportahan ng ating presidente. Yan po ang posibleng mangyari, mga kababayan. No, kung sino po ang susuportahan ng ating presidente, mga bossing, maaari po tayong 33 to 34 million ang maging ending. Ayan binawas ko yung mga DDS. Hindi naman po pwedeng magbawas tayo ng sandamakbak Lalo pa po at nakikita natin na 6,000 lang po ang dumadalo doon sa kanilang prayer rally. Malamang sa alamang po kapag kung sakali na makakuha ng bagong pwesto yung mga yan, ang nakikita ko siguro mga 5,000, 4,000 na lang po yan. Bakit? Pupunta ka dun. Parehas lang maririnig mo. No, kung ano yung sinabi doon sa Davao 1, kung ano yung sinabi sa Davao 2, kung ano yung sinasabi sa mga press con ni dating Pangulong Duterte, sa Cebu, iisa lang, pare-parehas lang. Kumbaga, parang nag-iikot lang po, mga kababayan, no? Tapos syempre kasama na sila Vic Rodriguez, kasama na sila Harry Roque, yung mga mga nakikita ko at nararamdaman ko, mga boss, na tatakbong senador nila. Ayan. Mas nakikita ko pa po, mga kababayan, na pagpasok po ng 2025 election, mas nakikita ko po, mga kababayan, meron pong mangilan-ngilan, no, na mga kakamping na makakapwesto po ulit. Pero doon sa mga DDS na magsesenador, nako. Ayoko na po. Kayo na lang po ang mag-type dyan kung ano ang mangyayari sa kanila. Okay? 49 minutes na din po tayong nandito, mga kababayan. Para po doon sa 380 viewers, huwag nyo pong kalimutan na i-like itong video natin bago po kayo lumabas. At huwag nyo na din pong kalimutan na i-share
And dun sa mga bago po, paki na lang po na paki-subscribe ang ating channel. Sabi ni Bad Gorilla, pahabol, konti na lang DDS. Yung iba, natauhan na. Yung iba, obob pa rin. Muli, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.